Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2025. Ang dahilan, ang patuloy pa rin daw na kontrobersya sa flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Malaki ang naging epekto ng pagbagal ng public infrastructure spending sa job market, lalo na sa construction sector na isa sa mga nangungunang dahilan ng pagtaas ng unemployment noong 2025. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, mahigit 550,000 construction jobs ang nawala noong 2025 dahil sa pagbabawas at pagkahinto ng mga proyektong pinondohan ng gobyerno dahil sa flood control scandal. Thank you. Well, yeah, that is related kasi nagkaroon ng infrastructure scandal, bumaba yung activities sa public construction. Nakita natin yun, ni-report natin yun sa Q4 GDP. So kung mababa or mahina yung activities dahil mahina yung disbursement, syempre lesser employed persons in that particular industry. Dagdag ni Mapa, direktang nakita sa Q4 GDP ang pagbagsak ng public construction na nag-ambag sa pagbaba ng hiring sa industriya. Kita naman natin ito, Paulo, na bumaba yung public construction expenditure kasi sa Q4. In fact, mas malaki pa yung binaba niya compared sa Q3. So dito nagre-reflect na dahil walang bumaba yung disbursement sa public construction, konti lang yung na-hire kaya nagbawas yung ating employed sa construction sector. Sa kabuuan, bumaba rin ang total employment year-on-year. May 758,000 na kabawasan sa bilang ng may trabaho na naiwan sa 49.43 million noong December 2025. Bumaba rin ang labor force participation rate sa 64.4% mula 65.1% noong isang taon. Palatandaan na mas maraming Pilipino ang hindi na aktibong naghahanap ng trabaho. Bumuti naman ang lagay ng underemployment dahil bumaba sa 3.93 million ang bilang ng mga kulang sa trabaho noong December 2025. Katumbas ito ng 8% underemployment rate, ang pinakamababa sa kasaysayan ng PSA at malayo sa 10.9% noong December 2024. Yung invisible underemployment, ito yung talagang malaki yung binawas. Sila yung nagbawas sila ng mga 1.2 million. Yung invisible year-on-year, 1.2 million and significant ito. Yung invisible underemployment, ito yung mga underemployed na nagtatrabaho ng more than 40 hours and above. Underemployed pa rin sila. So nabawasan sila ng substantial. Ayon sa PSA, malaki ang nabawas sa invisible underemployment ng mga sektor ng wholesale and retail trade, manufacturing at public administration, lalo na sa panahon ng mataas na economic activity noong Disyembre. Bagamat may mga panandali ang dagdag sa employment sa services, accommodation at food sectors dahil sa holiday season, hindi pa rin ito natatapatan ang malaking kawalan ng trabaho sa construction, transportation at manufacturing. Babala ng economic managers, mananatiling mahina ang job creation kung hindi agad makakabawi ang public construction spending. Umabot naman sa 41.2 hours per week ang itrinabaho ng mga Pinoy noong 2025. Bahagyang mas mataas yan sa 40.9 hours average na naitala noong 2024. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.